Okay. So ang explanation na dira, um, ang presidente under the corporation code hindi pwede nga siya man ang secretary or siya man ang treasurer. Dapat lain na sila nga mga ano, siyempre hindi man pwede nga siya ang vice kay ang vice supposedly is para replacement niya kung may matabo sa iya, knock on wood. So sige, the BOT shall ensure inclusivity in the appointment of officers insofar as all fourth-year sections are represented as much as possible. So as much as possible, no? Ang ginatawag ko diri nga sentence ay Mayflower provision. Kay yan ini Mayflower nga gin-fight nga tanan kuno sa officers ha, hindi ang sa board necessarily. Ang board niya depende na sa inyo kung sinong boto nyo nga may mga leadership qualities. Di sila na ang ma-decide. So, ang hindi lang leadership kundi sa board, dapat ang syempre ang may alam-alam mabaisay kamo daw pareho lang nga kamo ang Congress or daw kamo man ang Supreme Court. Kay amo na ang function sang board daw sila both ang legislature kag sila ang judiciary. So, ang president and ang officers ay siyempre executive offices ang mga department secretaries amo na. So, amo na ding inamin nga kung may mga talent, ang mga talent hindi man na monopolized sang section 1 or 2 or 3 or amo na pwede na maintra ang iban nga section sa pag-appoint sang kung sino ang ma-head sang example be ano fundraising or the talent na dayang involved or sa beautification or sa kung ano ang stage management, di ba? Um, so that's self-explanatory. Term of office. All officers of the association shall hold office for 4 years and until their successors are duly elected and qualified. So pareho lang man, kung termino sila sa board, kada 4 years nag-bago na sila. Pwede man nga i-re-elect sila or reappoint sila sa board. Kag even before depende man ano ang mga appointed na offices kung indesisyonan sang board pwede man sa pahalin nun. Pero may procedure na kung paano may number of votes nga required para mag-remove ka sang board or officer or ordinary nga member. So functions and powers, Article 4, mostly self-explanatory. The president shall be the chief executive officer. So na-discuss na ni. Preside in all meetings of the GA. So ang president, siya ang nag-preside sa meetings, ang kabukusan. Pero sa BOT, ang default nga nag-preside ay ang chair. Except kung wala ang chair, pwede ang president. So, vice president, siyempre, spare tire ini sa biskandiin. Wala gid man na siya tuod nga function unless nga may i-assign sa iya ang BOT. So, do pa rin man na sa gobyerno naton nga spare tire unless nga tagaan sang kung ano nga portfolio ang vice president like si Sara gintagaan siya sang ano to, DepEd. Before her, si Lenny, ano ginatag kay Lenny ba? Nalipat na ko. Ang before si Pinoy, si Binay, ano ang ginhatag na portfolio kay Binay? Hmm. Kalilipat daw housing, HLURB sang una, lain na DSUD na subong. Department of Housing and Department of Human Settlements and Urban Development. Daw mo nang sa subong ng HLURB. Anyway, ang secretary shall function as such. Kay kadamo ni isang function man sang secretary, so amo ning function ko sa amo nga org. Um, Although may assistant secretary ako, kay wala ako dito sa Manila, meaning kada mo ni siya reportorial requirement kag coordination sa SEC mo. Ginbutang na lang na ako nga in accordance with the corporation code kay di syempre masabit sang GIS, mahambal sa meeting kung may quorum or hindi, kay pamakuton siya sang chair,
um, siya man 'to ang sa proxy voting, ang ma-certify, 'di ba? Basta may kinalaman sa record, secretary na siya. Treasurer, the treasurer shall function as such, o amo man kay do ka self-explanatory, kabalo naman ta kung ano ang treasurer. Though kumbaga Department of Budget and Finance, kung sa gobyerno na lain-lain, pero sa aton niya, though isa na lang na finance kag treasurer. Management, administration, finance office. Oh, so may bag-o diri nga the BOT may create new offices for management, administration, finance, and or human resources as the need thereof arises. So kung ano da nga maimbento nga sang present na government, pwede na nila obrahon under that provision. Article 5, so amo ni importante ini kay diri nakasalalay ang aton ang dako nga part sang elections. Qualifications for members. A graduate of NOHS in 1987 shall be qualified to be a member. So klaro ha, hindi pwede ang 1986 ka nag-graduate or why ka naka-graduate or hasta ka lang third year or second year or nag-graduate ka later on na kasi nagbalik ka sa pagka first year. So, ang dire nag-graduate ka sa 1987 sa NOHS, pwede qualified ka to be a member. Pero may duha ka klase nga member. Member in good standing kag member not in good standing. Hindi talaga ginatawag nga in bad standing. Basta according lang sa standard naton, hindi ka good standing or good standing ka. Ano. So, full payment of annual dues, 100 pesos per year, and attendance to at least 2 annual meetings during the 4-year term of the incumbent BOT shall qualify a batch 87 graduate to vote as a member of good standing. So, pwede ka kaboto kung fully paid ka so, pila na ta sa subong? Manong 38 years na ta or 38 years na ta sa subong. So, dapat ang nabayaran ta na 3,800. Kung ako yan, nakabayad ko to sang una, 2,000. So, may balayran pa ko nga 1,800 para makaboto ako as a member in good standing. Ang isa pa gid ka requirement nga kung na-implement na ni nga bylaws, kung sa plebiscite nagdaog na ini, inang kailangan nga um, tawag sini um 2 years out of 4 sang BOT naka-attend ka. Provided that in case of graduates based abroad, such requirement shall only be at least 1 annual meeting. 'Di ba? So, pero i-relate ko man ni siya, I forgot kung dapat ko ni siya i-relate, but you remember atong sa pareho meetings, di na to man. Pareho. So, kung election year, pwede ka proxy voting, so may presence ka na. So, webcam, valid ni siyang attendance. Di ba? So, amo man na siya di, kung sakali. Di ba? So, kung 2 years, sa isa ka year nag-attend ka physically sa kung din ang General Assembly naton, tapos ang sa isa ka tuig, nag-attend ka webcam 80% of the time ato ka to sa webcam makita ka dito, so valid din na siyang attendance, dapat may amo ka na out of 4. Pero kung taga-abroad ka, siyempre may ibanda nga lain ang oras sa ila. Kung kasi sinasadya diya alas pananglitan alas 11 diri, di kung ano atuya oras sa ila, hindi man sila bisan maka-webcam. So, okay lang nga sa apat ka tuig, at least naka-webcam sila or naka-attend sila physically, 'di ba? So, rights of members. A member in good standing shall have the following rights: to exercise the right to vote the BOT and all matters brought to the General Assembly by the BOT.
So, amo na kung ano man ang ginabotohin kung board ka, may right ka to vote. Kung hindi ka member in good standing, hindi ka kaboto at all. As even as a General Assembly member. So, hindi ka kaboto sa plebisito kung hindi ka fully paid or wala ka. Well, may exception sa subong no kay hindi pa naman implemented. Base ang fully paid lang, hindi ang attendance. Ah, anyway, amo na. To be eligible to any elective or appointive office of the association. So meaning, pwede ka man mabutar, pwede ka botohon na manging BOT or pwede ka man nominate mo ng appointive office. Pwede ka ma-appoint as a treasurer, for example, or ano pa tong iban to? Finance um, officer. So, to participate in all deliberations, meetings of the association. So, kung may ara man da, kung ano man da ang ginaistoryahan, pwede ka ka-intra. I mean, valid ang imong attendance. Kay para masala naton kung sino ang may ara at stake. Hindi pwede nga nagapanggarit-garit ka lang da, tapos hindi ka, wala ka man niya responsibility. So, amo ni ang necessity sini. A member not in good standing shall have the right to examine all the records or the books of the association during business hours. So amo ni ang tawag ko nga Larny Castro or LC provision. Kay ang bati ko sa tusang last kamo nga nag-meeting nga gusto siya mag-examine sang books, din disallow siya bangod nga wala siya, hindi siya member kay wala siya nakaamot. Pero under this provision, NOHS graduate siya in 1987, qualified siya to be a member. So bisan wala ka kabayad, basta batchmate ka namon, pwede ka maka-examine sang records during business hours. Hindi pwede nga tumanggap ida. Basta ka lang mangrekisa sang records o accounts, bank accounts sang association nga ara man ginakaptan sang treasurer. Kasi siyempre kung anong ara dahil ang iya ka bangko lain naman ay hindi ka man basta-basta makalantaw to sa bangko kay may Bank Secrecy Act kung di ka man nila kliyente. Ang makarekisa sang bank account naton ang board. Kaya amo tong i-remind ko lang sa inyo ang function ang board ay ari, the corporate powers shall be exercised, its business conduct, its property controlled by the BOT. So that's very important na concept. Hindi officer or any other person na member ka lang nga ordinaryo, hindi ka pwede ka basta-basta lang to kadto sa bangko kag to ako da isang account sang NOHS kay graduate ko hindi na pwede, di ba? So anyway, section 17. A member shall have the following duties and responsibilities: to comply with the bylaws, rules, and regulations that may be promulgated by the association from time to time, to attend annual meetings, to pay dues and other assessments. So, self-explanatory. Hindi pwede nga vague lang, no? Nga wala. Meaning, biskan magboto ka, hindi lang ikaw nga gaboto gali, kundi ang importante, example, mambal ka nga, ay, ako, ano na ko, subong kami na ang board sa subong. Sino nagboto sa inyo? Anong karapatan nila nga magboto sa inyo? May ara na siya number of people nga ginhambal nga. Out of 1,800, pila nga ang sinulang to ang nagboto sa inyo, lima lang or butang ta, 100 lang to kabilog ang nagboto sa inyo, kamo dayon ang board. Nga ang nag-amna. Meaning, wala gani na naka-majority. Kaya kung isipon mo, out of 1/8, ang tunga sina 900, di may 900 nga nagboto sa inyo. Diba? So, amo na ang rason nga ginabot dapat may amugit kita sini kay kung hindi kagarot na do wala ta kabalo kung ano ang standard nga ginabasihan. So, i-move on ta. Suspension, expulsion, and termination of GA and board membership. Suspension, expulsion, and termination of membership in the General Assembly shall be in accordance with the rules and regulations promulgated by the BOT. So, ang sa GA,
wala pa na din namon ginbutang, depende pa na sa board, dapat iobrahon sang board nga rule and regulation kung ano ang mga offense nga gamerit nga expulsion kung may ara gid man or suspension lang, meaning for a particular period. Pero way ko kabalo kung ano pa ng mga grounds dira. Suspension, expulsion, and termination of BOT membership. So sa BOT naman niya ha, shall be consistent with their threefold duties. So according man ni sa Corporation Code, ang duties sang kada isa ka trustee is obedience, diligence, and loyalty. And liabilities, ang duty naga-correspond na siya sa liability. So ang duty of obedience naga-correspond ni siya to agreement to unlawful actions. So um amo niyo, ang obedience hindi ni siya obedience basta sa kung ano-ano lang may nagasugo-sugo, hindi na amo. Ang meaning sang obedience naga-abide ka sa rules and regulations even sang corporation code. So, ang opposite kasi na nga pwede ka maging liable or pwede ka ma-expel kung unlawful, kung wala ka nagapati sa law or nagapinalagpat ka like nag-agree ka mo nga nga ma nag-agree ka mo nga ma-elect ka mo biskan wala ka mo nakalabot sang boto nga required sa corporation code. Atong ginambal ko kagina, for example, majority na out of the universe. So, agreement to unlawful action. So, pwede na siya nga ang action nyo as a board member manging kriminal. Pwede man nga administrative lang nga pwede ka mo pahalinon tungod nga may ara ka mo nagboto ka for a certain matter nga hindi in accordance with the law. Lain na iya ang nagboto ka mo nga wala man nakabutang law nga bawal na or nga irregular na siya, lain man na iya nga kung maging creative lang kamo may ara man na yung mga muna. Pero lain magid na iya kung may ara nakabutang nga dapat amo ni ang boto tapos or hambalon mo bi inang ano ba man kabudlayan kung magpanugdog subong sang example basta kung may gina-vote kamo nga sala maumid kung sino ang nagaboto atong wala ang nag-dissent or ang abstain sa pagboto sa unlawful nga act, hindi na daay maumid. So, amo ng duty of obedience. Diligence. So, pagkapisan or pagiging having integrity sa ginaubra nyo as a board. So, ang opposite sina is negligence. Kung nagapabaya ka sa obra mo, pwede ka mapahalin. So, depende man na sa ebidensya nga mga guwan. Loyalty, syempre, ang opposite niya is disloyalty. Example, ano ba yun? Kabudlay man na sa sang ano kay usually ang kadamo sina um, disloyal to the organization ha, not to any particular person. So amo na lang na anay ang ihambal ko. Okay? Though hindi ko man ma-imagine na example loyal ka to sa batch 86 hindi sa imo nga batch or sa batch 88 though ka-remote man ang matabo sila. So enumerated ini sa corporation code and discussed. Anyway, let's move on. Any member of the association may file charges against another member by filing a written complaint with the secretary of the association. So remember, ang secretary kadamo basta mga records na record keeping in sa secretary nga ubra kag submission also of papers to the SEC. The Board of Trustees shall call a special meeting to consider the charges. The affirmative vote of majority of all the trustees shall be necessary to suspend a member, provided that where the penalty is expulsion, the affirmative vote of majority of all the members in good standing of the association shall be necessary. So, majority of the members in good standing. So, ang sa General Assembly talaga, no?
So funds. The funds of the association, Article 7 na kita, shall be derived from annual dues and special assessments of members, gifts, fundraising programs, or donations. So, klaro naman na. Ginaobra miara naman na sang mga amo na sa aton may mga fundraising, miara sa mga naga-donate, nga wala man nagahambal kung diin ibutang. So, dira na da nagahalin ang aton nga funds. So, kung ano man ang nagkalatabo sa mga nagliligad naton, nga mga pondo, ipamangkoton ta ang incumbent kung ano na to ang status. Well, especially pamangkoton sang manginbag-o nga board disbursements. Withdrawal from the funds of the association, whether by check or any other instrument, shall be signed by the treasurer and countersigned by the president. If necessary, the board of trustees may designate other signatories. Kailangan man isang bangko, gina-require niya ang secretary nga mag-submit sang kung naglain na kamo sang signatory. Pero kung wala gid man naglain, pwede man kamo kasabit liwat-liwat every year sang pagkakabalo ko every year kami na naga-submit sa bangko sang kung sino ang secretary, sino ang signatory namon or kung naglain. The fiscal year of the association shall be from January 1 to December 31 of each year. So, anyway, form, corporate sales shall be in such form. Wala, I don't know. May ara nakita sang corporate sale, no? Atong daw blue ang kulay nga may ribbon to sa dalong amendments. These bylaws or any provision thereof, any provision of any nga bylaws may be amended or repealed by two-thirds vote of the members in good standing and by a majority vote of the trustees at any regular or special meeting duly held for the purpose. So, biskan ini, ang plebisito sini, kadako sini siyang requirement niya, two-thirds vote para ma-abrogate na to ang daan nga bylaws kag amo na ni ang manging governing bylaws naton. Majority vote sa BOT kag two-thirds vote sa General Assembly provided nga ang nagaboto member in good standing. So, may limit man gyapon, no? Holdover capacity. So, transitory provision na ini. The original incorporators and incumbent officers shall concurrently serve as the BOT until their success. Kay atong nagligad, ambot kong BOT to sila, pero ang pagkakabalo ko, officer man lang ang pakakailala. So, while waay pa ni na, waay pa ni siya ano ni, na, na affirm through a plebiscite na by a two-thirds vote, ang mga officers ta sa subong kanday Yvonne, kanday Willie, shall serve as BOT until the new BOT shall have been elected and qualified dapat to subong manta nga tuig. So una ang plebisito pagkatapos ang eleksyon. So ang 2025 is an election year. Ang next election year will be 2029. So kung sino ang interesado, ipadalagan kamo, why na kaso nga magkampanya kamo, basta member kamo in good standing, kay kung hindi kamo magka-qualify. The requirement of attendance to at least 2 annual General Assembly shall be waived para lang sa subong na provision, para lang sa subong nga year, nga election year na dapat naka-attend ka. Kay way pa man ni 4 years, what i-ratify ta pa man ni sa election. So, hindi pa ni siya effective. So, atong two General Assembly meetings nga dapat inatinan, way pa to naga-take effect. Provided that such member shall have fully paid the 100 per year annual dues beginning 1987 until present by the end of March 2025 at the latest. So, dapat gali mangolekta na sa subong pa lang kay para by the time nga mag-plebiscite kita by the end of March or siguro sa April, pwede na kita makaboto sa plebiscite para to amend our former bylaws or kung ano man to and replace it with this one nga amo na ni ang mag-govern sa aton. So,
Amo lang na, i-entertain ko na lang siguro ang questions ninyo kung may ara gid man, sa, Facebook. I-post ko na lang ni ang mga video um, sa aton nga Facebook page. So, amo lang na, good day sa tanan. Thank you.